Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Chicken Dang patuloy pa ring inirereklamo sa La Trinidad Benguet. Relasyon ng Pilipinas at South Africa pinapalakas sa pamamagitan ng pagmimina. Intense fitness exercise kinakahumalingan ng mga senior citizens. At waste management, advokasya ng bagong Aliwan Fiesta Digital Queen. Live from the studio of Arvin G. Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbag nga malam amyanan Luzon. Narito na ang mga may init at bagong mga balita. Patuloy pa rin ang diskusyon kung dapat nga bang isara ang imbakan ng Chicken Dang sa Silan, La Trinidad. Maaari raw kasing itong maging sanhi ng pagkalugi ng mga magsasaka sa Benguet. Magbabalita, Randy Guzman. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng sako-sakong Chicken Dang sa Silan, La Trinidad, Benguet. Ito ay kahit pa inoobliga na ng pamahalaang bayan ng La Trinidad na ipasara ang mga imbakan dahil sa mga reklamong natatanggap mula sa mga residente. Paggising mo, mabaho, lalo na pagdating ng truck sa gabi o madaling araw, syempre bubuksan yung tulda or ibubuksan yung truck. And then sisingaw yan. Ang baho-baho ng singaw ng hangin hanggang alas 10 ng umaga. Apektado rin ang kanilang kalusugan. Lalo na sa mga bata na may asthma, sa mga matatanda na may mga sakit na high blood, mga ganon. Syempre yung mga yun, kailangan naman lumanghap ng hangin. Paano naman yan na ang lalanghapin mo, mabaho naman. Idagdag pa ang mga langaw na dulot ng dumi ng mga manok. Buwelta naman ang Silan Chicken Manure Truckers and Farmers Association. Dapat daw, isaalang-alang ng mga nagrereklamo ang mga magsasakang labis na natutulungan ng Chicken Dang. Pagdalhin namin sa kanila, additional na budget nila yun. Yung gulay naman dinadala sa trading post. Unang problema ng mga farmer na bakit naman dinadamutan pa yung mga farmer na patutulang yung mga farmer dito sa Benguet wala silang ayuda. Dagdag pa niya, ang pagpapatigil sa operasyon ng mga Chicken Dang operators ay magiging sanhi ng pagkalugi ng mga magsasaka. Kahit anong gawin, kung ayaw nila ang gagawa kasi gusto nila atang imported na gulay, kita mo naman puro imported ng kwan dito sa paligid natin. Sa mensaheng ipinadala ni Benguet Vice Governor Erickson Felipe, sinabi niyang mas mabuti kung ilipat ang mga imbakan sa Tublay, Benguet dahil doon ay may ordinansang pinapayagan ang mga negosyo ng Chicken Dang. Para naman sa barangay captain ng Silan, mas mainam na gawin itong legal. Para makontrol, ma-regulate. Kasi doon sabi ko noon, doon sa ordinance ng Sangguniang Bayan, may mga site na hindi pwedeng pagparadahan, makontrol. But kung ilan ang truck na pwedeng magparada, at least may control. Sa ngayon, binigyan ni La Trinidad Mayor Romeo Salda ng hanggang Disyembre ang mga Chicken Dang operators na makipag-usap sa Sangguniang Bayan members ng La Trinidad para sa maaari nilang pagkasunduan kung sakaling papayagang manatili ang mga ito sa Silan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ipinapakilala ngayon ng Small Business Cooperative ang isang uri ng loan na makakatulong sa mga MSMEs na makabangon mula sa pandemya. Kung ano ito, alamin sa kwento ni Sofia Pagaduan. Tutok sa pakikinig si Annalyn sa diskusyon kung paano kumuha ng loan. Anya, dahil na rin sa komprehensibong pagtalakay tungkol sa mga loans, nainganyo na tuloy ito. In the future po. For now, hindi pa po, pero siguro for the future po. Siguro po by next year to January or February po siguro.
Isa lang si Annalyn sa mga dumalo sa pagtalakay ng Rise Up na programa ng Small Business Corporation ng pamahalaan. Isa itong multi-purpose loan program na hangad ay tumulong sa pampuhunan ng pagtatayo ng mga micro, small, medium enterprises. Prioridad ng programang ito ang mga magsasaka o mga business owners na bumabangon mula sa pandemya. Ang kagandahan ng loan na ito ay ang pagbibigay ng 2 taong grace period para sa mga benepisyaryo. Bukod pa rito, zero interest din ang mga loans na kanilang ibinibigay. For MSME po na kagaya ko, malaking tulong din po siya for kasi minsan din po, lalo na sa aming mga food processing, kahit malaki po yung puhunan mo, kailangan din pong dagdagan kasi more on customers po namin, puro consignment. Kailangan po talaga namin yung support kasi kailangan namin mag-upgrade, continuous development para hindi naman magsawa yung mga bisita natin. Susi daw ito para mapalagos sa negosyo. Lahat po naman po nang nag-avail is nag-improve naman po at nagamit yung kanilang loan amount sa business talaga nila. For sa ating mga MSMEs, wag po silang matakot na mag-apply or kasi yung pag-apply nila sa amin is para naman po sa kanila talaga yung program. We want to remind them that the government is always there to support them. Umaasa ang Benguet Provincial Government na makatutulong ang partnership nilang ito sa mga loaning corporations upang mas maiangat pa ang kalidad ng mga negosyo sa Benguet. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Plano ng bansang South Africa at ng Pilipinas na mapalakas ang relasyon nito sa pamamagitan ng pagmimina. Narito ang report. Dinagsa ng iba't ibang sektor ang Annual National Mine Safety and Environment Conference sa Baguio City. Panauhing pangdangal dito ang South African Ambassador to the Philippines na si Radebe Netshitenje. Sa kanyang talumpati, ibinida nito ang mayamang industriya ng pagmimina ng South Africa. We remained among the top countries that continue to produce platinum, gold, diamonds, manganese, and other coals that we have. Mining is sustained by other minerals needed for the future. The PGMS coal, manganese employment for these sectors has now surpassed that of gold and diamonds. As you all know, we are now also looking at the issue of lithium, because it is found in Namibia, we think it's found in Zimbabwe, we think we may have it. Kaya malaking oportunidad daw para sa Pilipinas ang pagpapakilala ng industriya ng pagmimina ng South Africa. We've already been having this partnership. What we just need is to find ways of solidifying it, but also to put practical programs in place. We've always dealt with Louis. They always go to South Africa when there's a mining conference. You know that we always say it's called Africa Mining Indaba. I've spoken to them. I didn't mention that because we have a program that is called Africa 2063. AU is under AU 2063. We have over last year, 2021, opened what we called African Confederation Free Trade Agreement. Ayon sa Ambassador, malaking oportunidad ang naghihintay para sa Pilipinas sa pamumuhunan at pakikipagkalakal nito sa industriya ng pagmimina. Sa pag-upo ng bagong administrasyon, umaasa ang South Africa na mapansin ito ng Pilipinas. At some point, while we see Asia in general, Philippines seems to have not been able to make a lot of breakthrough in Africa. South Africa is the biggest trade partner between in Africa, between us and Filipinos. We've got a good bilaterals, but we can be doing more and better if we can be able to look in Africa. You know, if you look at Saudi Arabia, they are the biggest trading partner with us, with South Africa. We are part of the G20. But it's important that as we trade even in other areas in Africa. You don't lose opportunities because as I speak to you, Europe goes to South Africa, every week flights goes to Africa to source some of these minerals to partnership. So Philippines are sitting.
Pangunahing produkto ng South Africa sa pagmimina ang platinum, iron, gold, diamonds at iba pa. Pangunahing trading partners nito ang Estados Unidos, Japan, China, Germany, United Kingdom, India at umaasa na maisali dito ang Pilipinas. Nakikipag-ugnayan na ang Embahada ng South Africa sa Department of Trade and Industry upang maipakilala at mapalakas pa ang relasyon ng dalawang bansa. A series of engagement with industry stakeholders, including organized labor, the Department of Minerals and Energy, the Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, mga inobasyon ng mga young farmers sa pagsusulong ng agrikultura, kinilala. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Marami na ngayon sa mga Pilipino ang mahilig sa pag-alaga ng rabbit. Ginagawa pa itong special pet ang pag-alaga ng mga rabbit. Ngunit alam nyo ba na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement sapat na makapagbigay sa inyo ng maganda at epektibong supplement at conditioning sa inyong inaalaga ang mga hayop. Dahil ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno ng vitamins at minerals kasamang mataas na calcium, probiotics, D3, enzymes, amino acid at malaki ang maitulong sa pagpaganda ng balahibo, malakas at masiglang mga rabbit. Gamitin ito sa pamamagitan ng pagmix ng isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa isang galon ng tubig at ipapainom sa inyong mga alagang rabbit araw-araw. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay mabibili sa mga Agrivet stores sa Visayas at Mindanao. Mabibili na rin sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. So masakit ang ulo sa Pauliniment, ginhaway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Isinusulong ngayon sa Cordillera ang sustainable agribusiness. Ilang young farmers kinilala. Ating alamin yan sa kwento ni Ren de Guzman. Kilala ang Cordillera hindi lang sa magagandang tanawin, kundi sa mayaman din itong mga taniman. Katunayan, isa ang rehiyon sa pinakamalaking pinanggagalingan ng mga gulay sa buong bansa. Sa naglipa ng iba't ibang mga inobasyon, trabaho at modernisasyon, tila unti-unti na raw humihina ang sektor ng agrikultura. Sa ngayon na tingnan natin yung yung average age ng mga farmers natin talaga matatanda na sila. So, kung itong mga young people hindi sila magfa-farm, then who will? Kaya, inilunsad ng Department of Agriculture ang The Young Farmers Challenge. Dito, ang mga kabataan ay kinakailangang makagawa ng mga inobasyon na may kinalaman sa agrikultura. Agad itong sinalihan ni Aimee. Ang The Young Farmers Challenge, ang katamaran ko is nakita ko lang siya through Facebook. Na-inspire po ako na mag-venture ng aking sericulture project. Kasi po,
alam naman po siguro natin nationwide, alam naman po siguro natin, Kalinga and the Cordillera are good weavers. And ang inspiration ko po sila po. So gusto ko pong mag-produce ng sariling silk for our Kalinga and the Cordillera weavers. Isang solar-powered recirculating fish pond naman ang sinimulan ni Chris sa Tabuk City, Kalinga. Solusyon daw ito sa banta ng food shortage. Noong una, ginawa ko siyang fish pond lang, nagparami ako ng tilapia, nagpalaki ako, ganyan. And then, later on, I realized pwede ko pala siyang i-replicate for the purpose of food sustainability in urban communities. Rabbit feeds naman ang napili ni Raymark mula sa Sagada. Inspirasyon niya sa pagsali ang mga kapwa kabataan. Masaya ako kasi makakapag-expand tayo ng business natin and makakatulong pa tayo mag-hire pa tayo ng ibang out of school youth. 3 lamang sila sa 7 binigyang pagkilala sa regional level ng Young Farmers Challenge ngayong taon. Ang 7 ang kakatawan sa rehiyon sa national level. Hangad nila ay suporta mula sa mga kapwa kabataan. Hinihikayat din nilang mga ito na subukan din ang mayamang sektor ng agrikultura. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Kinagigiliwan ngayon ng ilang senior citizens sa Baguio City ang intense fitness exercise. Kung ano ito, alamin sa report ni Fiboa Buen. Hindi pansin-keros ang edad nitong 64. Sikreto niya kasi pag-eehersisyo. Before I came to this exercise, I joined the Zumba in Burnham Park. Then one time, meron pala Zumba dito sa Body Base. So I joined. Then while waiting for the time, nakita ko na may other Zumba pala. So sabi ko, wow, ang ganda ng coach, parang nakaka-inspire, sabi ko. So nag-observe ako, then sabi ko, mag-join nga ako. Then yun ang start ng journey ko kay Ma'am Clary. Pero ngayon, isang bagong exercise routine ang kanyang sinubukan. Ito ang intense fitness exercise. Lahat ng exercises doon, bodyweight lang. Wala kaming any equipments. So, mga functional movements like squats, mga burpees, mga ganun, push-ups. Isa sa mga nagtuturo nito ay si Teacher Clary. Aniya, sinimulan niya ito noong 2017. Actually, gusto kong magturo ng fitness and more pa, mas matagal pa sana dahil yung mga taong na-inspire ko, as in iba, mga bata, matanda, all ages, gano'n, nai-inspire ko sila and sinasabi nila sa akin yun. So yung pinaka nagpupush sa akin, kaya ko tinutuloy-tuloy yung pagtuturo sa fitness. Tinawag ang intense fitness exercise na ito bilang Strong Nation. Layunin nito, paggamit ng malusog at aktibo na pangangatuan. It's really discipline. If you really want to do something for yourself, you'll really find time for it. Ang exercise generally kasi tinutulungan tayo sa metabolism natin, sa mga sugars, control blood pressure. Pero dahil high intensity siya, mas multiply yung benefits nito. So, kumbaga, mas tumataas ang metabolism rate natin. Nag-lose tayo ng weight. And then, yung mga kinakain nating carbohydrates na burn, hindi naiipon sa katawan, which can lead to obesity, or hypertension, saka diabetes. Yan ang piniprevent yan usually. Isa sa mga nahumaling sa ehersisyong ito ang ilang senior citizens sa Baguio. Kasi yung ibang mga seniors, diba, nag-maintenance sila. Ang goal ko kasi ayaw kong mag-maintenance. So at my age, wala kong tinitake na maintenance. Yeah. Ang BP ko, nasa normal siya. Ang wala, as in wala talaga. I take only vitamin C and omega, yung fish oil. Dahil din sa ehersisyong ito, nakakatulong sila sa iba't ibang organisasyon na nangangailangan ng tulong. It is the Run for Cancer Awareness, which we're handling SONEDA with the help, of course, of our run director, si Che Alberto. She's helping us with it. So we're raising funds for our cancer patients or cancer colleagues
who have been spending so much already. So nagdudwindle na yung funds nila, and we want to help them. Ang intense fitness exercise ay pinaghalong body workouts at cardio exercises. Fibo Wagwen para sa Luzon Headlines. Yung maalala nyo si Chief Justice Corona, na-acquit siya, although too late in the day kasi patay na siya, for unexplained wealth na chinarge sa kanya nung siya ay nakasuhan for impeachment. At ang basis ng charge sa kanya ay yung SALN. Sinasabi ng mga nag-file ng kaso, sila Risa Ontiveros et al., na hindi niya dineclare yung mga income at mga properties na kanyang nakuha during his lifetime. First, as a private lawyer, then as a presidential legal counsel, then he went on to become Associate Justice, tapos Chief Justice ng Korte Suprema. Sabi ng Sandigan Bayan, yung SALN or yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth does not necessarily reflect the actual wealth of a person. At sinasabi dito, ang alleged wealth, no? Kasi ang sinasabi nila 180 million worth ang kanyang undeclared sa SALN. Sabi ng Sandigan Bayan, hindi naman mangmang yung tao. Nakapagtrabaho naman siya, he was able to explain na na-inherit ng asawa niya yung ibang properties. He was able to explain that he too had his own inheritance. Nakapagtrabaho din siya and nakapag-ipon ng dollars doon sa court, no? Na yung value at the time of deposit was no longer the value at the time of assessment. In other words, lumaki yung value ng properties. So, ang sinasabi dito, kahit hindi na-declare sa SALN, as long as legitimate yung source ng income, then he cannot be guilty of unexplained wealth. Susunod, Zero Waste Management, Advokasya ng Bagong Aliwan Fiesta Digital Queen 2022. Ang detalye, susunod na. Sa milk ng batang 90s, taratati ng itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees.
Hinirang na Aliwan Fiesta Digital Queen 2022 ang kinatawan ng Baguio. Zero Waste Management ang kanyang advokasya. Kilalanin siya sa kwento ni Sofia Pagaduan. 20 taong gulang si Marikit noong nagsimula siyang sumali sa mga pageant. Pangarap niya ito, lalo na't isa siyang performer. Well, I was really fascinated about pageantry. Before, I'm actually a performer, I'm a musician, so I tend to perform on stages singing. Pero iba pala yung glam mo kapag ka nasa stage ka wearing a glamorous gown, glammed up talaga, wearing high heels and just doing poses and speaking in front. Yun talaga yung nakapag-fascinate sa akin. So I fell in love with it. At first, kaya noong nagkaroon ng pagkakataon, pinasok na niya ito. Pero kwento niya, hindi naging madali ang pagsali niya sa mga pageants. Pero pinagbuti ni Marikit ang kanyang pag-ensayo. As si pageant enthusiast, ko kanina, I've joined so many pageants before, won some and lost some as well. And with that, I did a lot of unlearning session. 'Di ba sabi nga nila, marami na akong baon. Pero dahil sa maraming baon na yun, kinailangan ko rin siyang i-release lahat because I want this journey to be a fresh start. Pero dala ang suporta ng kanyang pamilya, nagpatuloy pa rin si Marikit. At nito ngang 5 ng Nobyembre, kinoronahan siya bilang Aliwan Fiesta Digital Queen. Our Aliwan Fiesta Digital Queen 2022 is candidate number 8, Marikit Manauris of Baguio City! I've learned it the hard way. With this Aliwan Fiesta Digital Queen, I chose this pageant and kung saan ko may papakita kung ano talaga yung natutunan ko sa lahat ng pageantries. With me being able to join Aliwan Fiesta Digital Queen, I've already learned from my past pageants that pageantry is it is a journey of an empowered woman who finds herself and her true purpose. And ang kanyang advokasya ay tungkol sa zero waste management. Bata pa lamang, nakikita na niya ang kanyang sarili bilang environmentalist. Well, my advocacy is zero waste management. You know, ever since I was a little girl, maliit pa lang ako, I always find myself being an environmentalist. And yung kumbaga, simpleng may organization lang siguro sa school or any green revolution movement, I would join. Katunayan, mayroon siyang isang produktong pinapakilala bilang tugon sa kanyang advokasya. Our product kasi, it's in my advocacy video. It's the solid waste on wheels truck. So, this truck goes to yung mga makikipot na daan or makikipot na lugar at saka malalayong lugar ng bawat komunidad. So, this truck could go there and cater these barangays. Doon na nila mismo isi-shred yung mga waste natin. And this waste, hindi na kailangan i-deliver pa. Ang Aliwan Fiesta ay ang taunang pagtatanghal ng iba't ibang mga festival sa bansa. Selebrasyon ito ng iba't ibang kultura ng bansa. Umaasa si Marikit na mas maiimpluwensyahan pa ang kabataan na alagaan ang kalikasan. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.